Isipin mo ang sitwasyong ito. Nasa Pampang ka na, nakahanap ka ng perpektong pwesto, nagtimpla ka ng mamahalin at napakabangong pain. Sinaboy mo ito sa tubig, iniisip na lahat ng dambuhalang isda sa lawa ay magtitipon-tipon doon. Pero lumipas ang isa, 2 oras. Ang dulo ng iyong fishing rod o yung iyong float hindi man lang kumikibo, parang nakapako sa gitna ng tubig. O kaya naman, puro maliliit na isda lang ang kumakagat habang ang inaantay mo ay ang trophy o ang dambuhalang huli. Pamilyar ba sa'yo? Paano kung sabihin ko sa'yo na sa mismong sandaling iyon, may malaking isdang nakatitig sa pain mo mula sa 5 metrong distansya, pero dahil sa takot ay mabilis itong lumalangoy palayo? Oo, tama ang narinig mo. Hindi mo sila pinapakain, tinatakot mo sila. Ngayon, ilalantad natin ang pangunahing pagkakamali na nagpapabago sa iyong pain para maging isang underwater repellent. At hindi ito ang mga bagay na mababasa mo sa likod ng pakete ng mga binibili mo sa fishing store. Handa ka na bang malaman ang katotohanan para maunawaan kung bakit nangyayari ang paradox na ito? Kailangan nating mag-isip na parang isda kahit sandali lang. Kalimutan muna natin ang luhika ng tao na kapag mas masarap at mas marami, mas mabuti. Iba ang pandama ng mga isda. Ang kanilang pang-amoy ay libu-libong beses na mas matalas kaysa sa aso. Ang kanilang lateral line ay nakakaramdam kahit ng pinakamaliit na galaw ng tubig. At ang kanilang paningin, malayong malayo sa paningin nating mga tao. Sa mundo ng pangingisda, may tinatawag tayong pressure at pag-iingat. Ang malalaking isda, gaya ng karpa or iba pang dambuhala sa ilog, ay umabot sa ganoong laki dahil sila ay mapagduda. Hindi sila basta-basta sumusunggab sa kahit ano. Anumang hindi natural na pagbabago sa kanilang paligid ay nagsisilbing hudyat ng panganib. Madalas nating iniisip na ang ating pain ay parang isang nakahandang handaan. Pero kung ang handaang ito ay amoy kemikal o mukhang isang bitag, walang matalinong isda ang lalapit dito. Himayin natin isa-isa kung ano nga ba ang maling ginagawa natin. Simulan natin sa pinakakaraniwang problema na matatawag nating chemical attack. Maraming mangingisda ang nag-aakalang the more the merrier. Kaya halos kalahating bote ng scent ang ibinubuhos nila sa pain. Sa Pampang, akala natin ang bango, may strawberry, tutti frutti, o bawang. Pero isipin natin ang sitwasyon sa ilalim ng tubig. Sa mas siksik na paligid ng tubig, iba ang pagkalat ng amoy. Ang konsentrasyon ng scent sa mismong pwesto mo ay nagiging sobrang tindi. Para sa sensitibong pang-amoy ng mga isda, hindi ito masarap na aroma kundi isang chemical burn. Para itong na-pepper spray ka ng direkta sa mukha. Lalapit ang isda, mabibigla ang kanilang mga receptor. At sa taranta ay mabilis na lalayo. Mas critical ito sa malamig na tubig kung saan mas mabagal ang pagkalat ng amoy. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang paggamit ng sobrang daming concentrated dip sa feeder ng walang kontrol. Ang ending, nakakagawa ka ng dead zone sa paligid ng iyong bingwit na hindi na kayang lapitan ng mga isda. Ang pangalawang pagkakamali ay may kinalaman sa physics ng mga mantika at taba. Malamang ay narinig nyo na hindi maganda ang epekto ng langis sa malamig na tubig. Pero alam nyo ba kung bakit ito iniiwasan ng mga isda? Isipin nyo ito. Gumamit kayo ng malapot na fish oil o hemp oil sa tubig na ang temperatura ay mas mababa sa 10 degrees Celsius. Ang langis ay hindi matutunaw. Sa halip, mamumuo ito na parang maliliit na bola o malagkit na film. Kapag ang isda ay lumapit at nagsimulang kumain, ang mga namumuong taba na ito ay didikit sa kanilang mga hasang
at loob ng bibig. Sa halip na mabusog, makakaramdam sila ng matinding discomfort. Mahihirapan silang huminga dahil barado ng sebo ang kanilang mga reseptor. Dahil dito, mararamdaman ng isda na ang pagkain ay mali, masyadong mabigat, at delikado para sa kanilang katawan. Lalayo sila sa pwesto nyo para lang linisin ang kanilang mga hasang at hinding-hindi na babalik. Ang masaklap pa rito, ang timpla na sana ay pamatay sa dami ng huli tuwing tag-init ay nagsisilbi ngayong parang bara na nagtataboy sa mga isda. Pangatlo, pag-usapan naman natin ang kulay ng feeds o pain. Madalas nating nakakaligtaan kung gaano kahalaga ang contrast sa ilalim ng tubig. Isipin mo na lang, madilim at maputik ang ilalim ng karamihan sa ating mga lawa at palaisdaan. Tapos, magsasabog ka doon ng 2 kilong matingkad na dilaw na pain. Ang mangyayari, magkakaroon ng isang malaking maliwanag na batik sa ilalim. Para sa maliliit na isda, baka nakaka-curious ito. Pero para sa mga dambuhala at mailap na isda tulad ng malalaking carp, ang maliwanag na spot na iyan ay senyalis ng panganib. Sa ganitong klasing background, kitang-kita ang isda ng mga maninila, naghihintay lang ang mga predator para umatake. Para sa mga mailap na isda, mas matimbang ang takot kaysa sa gutom. Ang tingin nila sa spot na iyan ay parang spotlight sa gitna ng madilim na kwarto. Mas pipiliin nilang manatili sa gilid, sa mga madidilim na bahagi, kung saan epektibo ang kanilang camouflage. Kahit ilang oras ka pang mag-abang sa ibabaw ng traffic light na iyan, maaaring paikot-ikot lang ang isda sa paligid, pero hinding-hindi sila papasok sa mismong pwesto mo. Ang pang-apat na problema ay ang laki ng butil o ang tinatawag nating fraksyon. Dito, kabaligtaran ang nangyayari sa kasabihang mas masarap ang malaking subo. Kung ang pain mo ay parang alikabok, durog na tinapay, o pulbos na biskwit, gagawa lang ito ng malabong ulap sa tubig. Ang ulap na ito ang agad na umaakit sa mga maliliit na isda. Dadagsa sila ng kawan-kawan. Gagawa sila ng gulo at laging kakalikuti ng iyong pain kaya hindi ito mapakali sa ilalim. Ayaw ng malalaking isda ang ganitong kaingayan. Bukod doon, wala rin naman silang makakain. Kailangang gumamit ng malaking enerhiya ang isang malaking isda para lang masala ang maliliit na partikulo. Kung puro pino lang ang nakikita niya, mararamdaman niyang hindi sulit ang pagod niya sa pagkain. Lalampasan lang niya ito para maghanap ng mas sapat na makakain tulad ng shells, uod, o malalaking butil. Ang pain na mabilis mag-cloud ay maganda para sa mabilisang huli ng maliliit, pero ito rin ang mismong humaharang para makakuha ka ng mga mailap at malalaking isda. Ang ikalimang punto ay ang panis na pakain. Klasikong problema ito, lalo na sa mga fishing trip na inaabot ng ilang araw. Nagluto ka ng mais, gisantes o kanin, tapos naiwan mo lang ang timba sa ilalim ng initan. Pagdating ng tanghalian kinabukasan, nagsisimula na itong bumuro at umasim ang amoy. Marami ang nag-aakala na ayos lang ito dahil paborito raw ng isda ang fermented na pagkain. Isang malaking mito iyan. May malaking pagkakaiba ang kontroladong fermentation sa simpleng pagkabulok. Ang panis na pakain ay binabago ang pH level ng tubig sa mismong spot kung nasaan ka. Naglalabas ito ng carbon dioxide at mga toxins na nakakasama sa isda. Nagiging maasim ang tubig sa paligid ng iyong pain at ramdam ito ng mga isda kahit sa layong 10 metro o higit pa. Para sa kanila, ito ay senyales na ang pagkain ay sira at mapanganib. Ang dating magandang spot na pinaghirapan mong ihanda
ay nagiging dead zone dahil sa sarili mong pagkakamali. Kaya tandaan, kapag panis na ang pakain, itapon ito sa damuhan o sa mga palumpong. Pero huwag mong itatapon sa tubig. Ang pang-anim na pagkakamali ay ang sobrang likot ng iyong pain or yung tinatawag nating geyser effect sa ilalim ng tubig. Maraming gumagawa ng feeds ang naghahalo ng mga sangkap na lumulutang gaya ng dinikdik na hemp or coconut shavings para makaakit ng isda mula sa malayo. Pero kapag masyadong marami nito, nagkakagulo na sa ilalim. Lahat ay umaangat at bumabagsak. Kung carp ang target mo, pwedeng pabor ito sa kanila. Pero para sa mga mailap at malalaking bream or tench, nakakatakot ang ganitong klasing gulo. Ang pagkain ay hindi dapat tumatalon papasok sa bibig ng isda. Kapag sobrang aktibo ang pain, hindi ito nakakagawa ng maayos na latag ng pagkain sa ilalim. Nagmumukha lang itong usok ng kalat. Ang malalaking isda sa ilalim ay mas gusto ang pagkaing kalmado lang at nakapirmi sa sahig. Para sa kanila, ang mabilis na pag-angat ng mga particle ay senyales ng maliliit na isda na nanggugulo at hindi ng isang seryosong source ng pagkain. Ikapitong punto, ang maling pagbabasa ng pain, ang kulang sa basang feeds, ang karaniwang pagkakamali ng mga baguhan. Mukha itong sapat na ang basa at madaling bilugin, pero pagbagsak sa tubig, sasabog agad ito, sa gitna pa lang or pagtama pa lang sa ilalim. Dahil dito, tatangay ng agos ang pagkain sa sobrang lawak na lugar. Sa madaling salita, hindi mo natitipon ang mga isda, pinapakalat mo lang sila. Imbis na nakatutok sila sa isang maliit na spot, magsisimulang mag-ikot ang mga isda para lang mamulot ng mga tira-tira. Mawawala ang kompetisyon, kaya ang kagat ay magiging madalang at hindi tuloy-tuloy. Ang malalaking isda ay gustong manatili sa iisang siksik na pwesto. Kung ang pain mo ay inanod ng ilang metro, ang kawan ng isda ay maghihiwa-hiwalay at tuluyan ng lalayo. Ang tamang timpla ng basa ay dapat umaabot muna sa ilalim bago ito magsimulang kumalat. Ang mechanics ng iyong pain ang tunay na susi para makontrol mo ang galaw ng mga isda. Ang ikawalong pagkakamali ay may kinalaman sa amoy, pero hindi ang amoy ng pain, kundi ang amoy ng iyong mga kamay. Napakasensitibo ng pang-amoy ng mga isda. Ngayon, tingnan mo ang iyong mga kamay. Nanigarilyo ka ba? Nag-spray ng pantaboy lamok? Naglagay ng sunscreen? O baka naman nagkarga ka ng gasolina sa sasakyan kanina? Ang lahat ng ito, nikotina, chemical, mula sa repellent, o mga produktong petrolyo, ay itinuturing na lason at babala ng panganib para sa mga isda. Kapag hinahawakan mo ang feeder o ang mismong pain, ang maliliit na bahagi ng mga chemical na ito ay humahalo sa tubig para sa mga isda, para itong malakas na sirena ng panganib. Lalo na ang mga insect repellent. May mga sangkap ito na nagdudulot ng panik sa mga isda. Kung nag-spray ka para sa lamok at pagkatapos ay humawak ka sa iyong pain, mabuti pang itupi mo na ang iyong mga pangingisda dahil siguradong walang malaking isdang lalapit sa iyo. Ugaling maghugas muna ng kamay gamit ang tubig mula sa mismong pinangingisdaan bago humawak sa anumang pakain sa isda. Ikasyam na punto, ang tinatawag nating satiety o ang pagkabigo dahil sa busog na isda. Tandaan, pwedeng mabusog ng sobra ang mga isda, lalo na kung gagamit ka ng mga pagkaing masyadong mataas ang nutrisyon sa mga panahong hindi sila gaanong aktibo. Kapag nagbuhos ka ng kilo-kilong pellets, boilies, o malangis na feeds sa mga oras na mabagal ang metabolism ng isda, gaya ng tuwing transisyon ng panahon
o kapag malamig ang tubig, mabilis silang mabubusog. Kakain lang sila ng kaunti. Mararamdaman nilang sapat na ang nakuha nilang enerhiya at magiging pasibo na sila. Maaaring nandoon lang sila sa pwesto mo pero hindi na sila kakagat. Ang iyong hook o kawil ay parang nawawala na lang sa gitna ng tumpak-tumpak na masasarap na pagkain. Ang layunin ng iyong pain ay dapat panggising ng gana at hindi para busugin ang mga isda. Dapat ang pakain mo ay mabango at masarap pero mababa sa kalorya para kain lang sila ng kain hanggang sa mahanap nila ang mismong pain na nasa iyong kawil. Ang ikasampung pagkakamali ay ang hindi pag-intindi sa agos habang nagpapakain sa simula. Simpleng geometry lang ito na madalas makalimutan ng marami. Akala mo okay na dahil nahanap mo na ang spot sa ilalim at nakaklip na ang distansya mo. Pero kapag may agos at malalim ang tubig, tinatangay ang feeder habang lumulubog ito. Ang resulta, ang pagkain ay hindi nalalaglag doon sa mismong spot na sinukat mo, kundi ilang metro sa ibaba nito. Kaya ang nangyayari, nangingisda ka sa isang pwesto, pero ang kumpol ng pagkain ay nandoon na pala sa malayo. Ang isda ay nakatambay sa area kung nasaan ang pagkain, habang ang kawil mo naman ay nasa bakanting lugar sa itaas ng agos. Bihirang lumangoy paitaas ang malalaking isda lagpas sa scent trail ng pagkain. Madalas ay nasa mismong trail lang sila o kaya ay sa ibaba nito. Akala mo tuloy hindi nila gusto ang bait mo, pero ang totoo, hindi ka lang tumama sa mismong hapagkainan nila. Dapat laging may allowance sa pag-anod ng feeder para siguradong ang kawil mo ang maging sentro ng aksyon. Panglabing isang punto, ang kawalan ng karneng sangkap sa iyong pain kapag kailangan ito. Sanay tayo sa paggamit ng mga butil or feeds na gawa sa harina. Pero para sa mga isdang tulad ng carp, tench, at bream, napakahalaga ng animal protein sa kanilang pagkain. Pinag-uusapan natin dito ang mga uod, bloodworms, at tinadtad na bulate. Kung nangingisda ka sa tubig na mayaman sa natural na pagkain at ang inaalok mo lang ay puro matatamis na breading, baka hindi ito ituring na tunay na pagkain ng mga isda. Isipin mo na lang, sanay kang kumain ng steak, tapos ang ihahain sa iyo ay tuyong biskwit. Mabango nga, pero hindi ito nakakabusog. Ang pagdagdag ng katas o tinadtad na uod at bulati sa iyong pain ay nagbibigay ng napakalakas na signal na may pagkaing hitik sa protina. Ito ang nagpapawild sa malalaking isda. Kapag wala ang sangkap na ito, madalas ay maliliit na isda lang ang makukuha mo, habang ang mga malalaki ay mas pipiliin pang maghalungkat sa putik para sa mga natural na uod kaysa pansinin ang pwesto mo. Ang ikalabindalawang pagkakamali ay ang maling balanse ng asin at asukal. Madalas nating makalimutan na ang dalawang ito ay hindi lang pampalasa, kundi mga natural na flavor enhancers at preservatives. Sa kalikasan, laging naghahanap ang mga isda ng minerals dahil ang tubig tabang ay likas na kulang sa alat. Kaya naman, ang paglalagay ng kaunting asin sa iyong pain, lalo na kapag malamig ang tubig, ay nagsisilbing parang magnet sa mga isda. Pero mag-ingat, huwag itong susobrahan. Kapag masyadong maalat, nadidehydrate ang tissue ng isda kaya nagiging uncomfortable sila at lalayo lang. Ganoon din ang sitwasyon sa asukal at molasses tuwing tag-init. Kapag sobrang tamis, hindi rin ito maganda. Pero ang pinakamalaking problema rito ay ang mabilis na pagkapanis or fermentation. Kung ang pain mo ay hinaluan mo ng maraming asukal sa umaga at ibinabad mo sa initan pagsapit ng tanghali, ang asukal na ito ay magiging alak o suka na.
na siguradong hindi magugustuhan ng mga isda. Ang sikreto ay tamang kontrol at pag-unawa sa panahon. Kapag malamig ang tubig, gumamit ng asin at mga spices. Kapag tag-init naman, mas mainam ang asukal at mga prutas. Basta tandaan, huwag lang maging sobra. Pang-13, ang ingay tuwing nagpapakain ng isda. Pamilyar ang mga carp angler sa tinatawag na spombing or pagpapakain gamit ang rocket. Epektibo ito, pero sobrang ingay. Kung nangingisda ka sa mababaw na parte, yung mga 2 metro pababa, ang bagsak ng mabigat na feeder o bola ng pain ay parang hollow block na hinulog sa tubig. Takot na takot ang malalaking isda sa mga ganung kalakas na tunog. Kung bobombahin mo ang pwesto mo kada 2 minuto, itataboy mo lang ang mga mailap na isda. Lalayo sila at maghihintay hanggang sa tumigil ang ingay. Minsan, mas magandang magpakain ng marami sa simula, tapos manahimik muna ng 1 hanggang 2 oras at maghulog na lang ng maliliit na porsyon paminsan-minsan. Bahagi ng diskarte ang katahimikan, lalo na sa mga wild na lawa or sa mga lugar na madalas may nangingisda. 14 na pagkakamali, ang paggamit ng tubig mula sa gripo sa paghahalo ng pampain. Mukhang maliit na bagay lang, 'di ba? Marami ang naghahanda na ng pampain sa bahay para pagdating sa pampang, diretso pangingisda na. Ang problema, tubig mula sa gripo ang ginagamit nila. Tandaan nyo, puno ng chlorine ang tubig na yan. Ang chlorine ay pamatay ng anumang may buhay. Kaya nga ito ginagamit pang disinfect. Para sa mga isda, ang amoy ng chlorine ay hudyat ng panganib. Kayang-kaya nitong talunin ng kahit anong bango ng vanilla o strawberry na inihalo nyo. Kahit pa sa tingin nyo ay nawala na ang amoy nito, may naiiwan pa ring bakas ng kemikal na natutunugan ng mga isda. Kapag dinala nyo ang pampain na ito sa tubig, para kayong nagpapasok ng dayuhan at matapang na kemikal sa kanilang tirahan. Kaya laging tandaan, kumuha lang ng tubig na ipangahalo sa mismong lugar kung saan kayo mangingisda. Ito ang natural na tubig na kinalakihan nila. May tamang balanse ng pH at walang anumang nakakatakot na kemikal. Pang-15, ang hindi pagtutugma ng iyong pampakain sa iyong pain sa kawil. Isipin mo na lang, nagpapakalat ka ng purong fish pellets, pero sweet corn ang nilagay mo sa kawil. Hindi ba parang may mali? O kaya naman, matamis na biskwit ang pampakain mo, pero kumpol ng bulate ang nasa hook. Minsan gumagana ang kakaibang kombinasyon, pero madalas hinahanap ng malalaking isda kung ano ang amoy ng pagkaing nakalatag sa paligid nila. Kung gumawa ka ng carpet sa ilalim gamit ang hemp at mais, dapat mais din o kaya'y kahawig nito ang nasa kawil mo. Ang isda kasi ay humihigop na parang vacuum cleaner. Kapag ang pain mo ay sobrang layo ang lasa o amoy sa pangunahing pampakain, baka idura lang nila ito bilang isang banyagang bagay. Ang prinsipyo na kung ano ang pampakain, iyon din dapat ang pain ay isang mahalagang pundasyon na madalas nating nakakalimutan dahil sa kagustuang mag-eksperimento. Ang panlabing-anim na pagkakamali ay ang tinatawag nating vacuum cleaner effect at ang kompetisyon sa pagitan ng mga isda. Minsan, dahil sa sobrang bango at pino ng iyong feeds, naaakit nito ang mga kawan ng maliliit at agresibong isda. Daan-daan sila kung dumagsa at parang mga baliw na uubusin ng lahat sa loob lang ng ilang segundo. Ang malalaking isda naman ay kalmado at maselan. Paglapit nila at nakita ang nagkakagulong maliliit na isda na humaharang sa kanilang harap, mas pipiliin nilang lumayo kaysa makisawsaw sa gulo. Hindi sila komportable sa ganoong karaming abala.
Ang diskarte rito, dapat mong ihiwalay or i-filter ang maliliit. Paano? Gawing mas malaki ang mga butil ng iyong pain, bawasan ang mga pino o parang alikabok na partikol, at gawing mas malagkit at mabigat ang timpla. Dapat ay nananatili lang ito sa ilalim at ang makakakain lang ay yung mga isdang may malalaking bibig na kayang lumunok nito. Kung hindi mo babaguhin ang timpla ng iyong feeds, hinding-hindi makakasingit ang malalaking isda sa iyong pwesto. Pang-17 punto, ang kawalan ng kompetisyon sa pagkain. Ito ang kabilang panig ng barya. Kapag masyadong madami ang pakain at kalat-kalat ito sa malawak na lugar, hindi na kailangang magagawa ng mga isda. Chill lang sila. Isang butil dito, isang butil doon. Hindi nila kailangang magmadali dahil busog at kampante sila. Ang resulta, matumal ang kagat. Ang ideal na sitwasyon ay yung sapat lang ang pakain sa ilalim para magkaroon ng agawan. Maraming isda, pero konti lang ang pagkain. Dito nagagana ang instinct nila. Dapat makuha ko to bago pa maunahan ng iba. Sa ganitong pagkakataon, nawawala ang pag-iingat ng isda at mas mabilis nilang sasagpangin ang pain mo. Ang sining ng pagpapakain ay ang tamang pagbalance. Kailangang maakit sila sa amoy pero huwag silang mabusog. Gumawa ka ng kakulangan sa gitna ng nakakaakit na amoy. Pang-18 sa mga pagkakamali ay ang paniniwala sa mga stereotype tungkol sa kulay ng pain base sa panahon. Sinasabi ng marami, kapag malamig ang tubig, dapat madilim ang kulay. Kapag mainit naman, dapat maliwanag. Pero hindi ito ganoon kasimple. Ang totoo, nakadepende ang lahat sa linaw ng tubig. Sa tindi ng init, pwedeng lumabong bigla ang tubig at maging kulay lumot, kaya halos wala nang makita sa ilalim. Sa ganitong sitwasyon, hindi na mahalaga ang kulay. Ang mas nagiging epektibo na rito ay ang amoy at ang vibration o galaw ng iyong pain. Pagdating naman ng panahon na luminaw ang tubig, kahit ang madidilim na kulay ay madali nang mapansin ng isda kahit sa malalim. Ang pagkakamali rito ay ang bulag na pagsunod sa mga rules na nababasa sa libro nang hindi tinitingnan ang aktwal na kondisyon sa pampang. Minsan, mas epektibo pa ang pulang pain kaysa sa itim dahil mukha itong kumpul ng mga uod na paborito ng mga isda. Huwag matakot mag-eksperimento. Mas maniwala ka sa reaksyon ng isda kaysa sa mga nakasanayang dogma. Pang-19 na tip, huwag mong babaliwalain ang tinatawag na thermocline. Medyo science na ito, pero malaki ang epekto nito sa pagpapakain ng isda. Tuwing summer, nagkakaroon ng layering ang tubig. Mainit sa ibabaw, pero sa ilalim, sobrang lamig at halos wala ng oxygen. Kung maglalagay ka ng pakain sa pinakailalim ng isang malalim na bahagi na inabutan na ng thermocline, sayang lang ang pagod mo. Hindi bababa ang isda doon kahit gaano pa kaganda ang pain mo. Mananatili lang sila sa bandang gitna, doon sa itaas ng malamig na layer. Dito nagkakamali ang marami. Pinapakain ng ilalim, pero ang isda pala ay nasa itaas. Sa ganitong sitwasyon, walang silbi ang bottom bait. Ang masama pa, mabubulok lang ang pain sa ilalim dahil walang oxygen na tutulong sa pag-decompose nito, kaya masisira lang ang pwesto mo. Ang solusyon, gumamit ng magaan at dahan-dahang lumulubog na pakain gaya ng zigrig o kaya naman humanap ng mas mababaw na parte kung saan naghahalo ang mainit at malamig na tubig. At ang pang-20 at huling pagkakamali, ang maniwala sa magic pill. Marami ang nag-aakala na kapag bumili sila ng pinakamahal na brand, kusa ng tatalo ng isda sa kanilang basket. Iniaasa nyo ang responsibilidad
sa gumawa ng produkto. Pero tandaan nyo, ang pain ay gamit lang. Parang martilyo, pwedeng pampatayo ng bahay o pwedeng makapukpok ng sariling daliri. Kahit gaano pa kamahal ang mixture mo, kung mali ang timpla, mali ang bagsak, at hindi tama ang timing, mas tatalunin ka pa ng simpleng feeds sa kamay ng isang master na nakakaintindi sa galaw ng tubig. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pag-iisip. Suriin mo ang ilalim, ang panahon, at ang liksi ng isda. Ipagay mo ang timpla sa sitwasyon. Ang pain ay ginagamit para sa isang partikular na layunin ngayon mismo. At hindi ito basta-bastang alay para sa mga engkanto sa tubig. Ang pangingisda ay hindi lang isang laro ng swerte. Isa itong sining ng diskarte laban sa kalikasan. Ngayon, napatunayan nyo na ang inyong pain ay isang mahalagang tool para kontrolin ang galaw ng mga isda. Mula sa amoy, kulay, texture, hanggang sa sustansya, ang bawat detalye ay pwedeng maging susi para makuha ang catch of a lifetime. O kaya naman ay tuluyan silang itaboy. Ang pangunahing aral sa video na ito, itigil na ang pagpapakain ng walang plano. Sa bawat pag-alis nyo, simulan ito sa tanong na, para kanino ba itong inihahanda kong handaan? At ano kaya ang hitsura nito sa paningin ng isda? Iwasan ng sobrang paggamit ng kemikal. Siguraduhing laging sariwa ang inyong pain at huwag kalimutang panatilihing malinis ang inyong mga kamay. Kapag sinunod nyo ang mga ito, mapapansin nyo na ang mga dating patay na pwesto ay muling sisigla. Ang mahihinang kagat ay mapapalitan ng malalakas at siguradong hila ng malalaking karpa at iba pang dambuhalang isda. Salamat sa pagtapos ng video na ito. Kung naranasan nyo na ang ilan sa mga pagkakamaling nabanggit ko, mag-comment lang sa ibaba. Ano ang pinakakakaibang bagay na hinalo nyo sa inyong pain? Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video, at magkita-kita tayo sa susunod nating fishing trip. Happy fishing at sana ay marami kayong mahuli.